Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan man kayong lugar na andun, ano? Ay, nako, maganda ang panahon ngayon, 77 degrees. Hindi naman mainit, hindi malamig. This is the perfect weather and temperature, ano? Medyo mahangin, ewan ko kung bakit, ano? So, ano pang balita? Ano po? Mukhang natapos na ang kalbaryo ni former Senator Laila de Lima, ano? Talagang total na yung kalayaan niya. In a way na lahat po ng kaso na isinampa sa kanya ni Rodrigo Duterte o during the time of Rodrigo Duterte ay na-dismiss na, ano? Tatlong kaso po 'yan. Itong huli ay na-dismiss na rin. Di-dismiss lang, ano, for insufficiency of evidence. Ano? At nakakatuwa dahil mukhang ito'y malaking sampal sa pagmumukha ng mga nag-fabricate ng mga ebidensya laban sa kanya, no? Itong mga to ay talaga namang nung panahon ni Rodrigo Duterte, kaya nilang gawin lahat, no? Kahit gawa ng istorya at ebidensya, palibhasa'y nasa poder sila, kaya nilang paggalawin ang mga tao, gumawa ng mag-fabricate ng mga kung ano-anong maling ebidensya, ano, na hindi totoo. Ano, katulad nung paggamit nila kay Erwin Espinosa, ano, na nag-retract din sa mga isa yan sa mga witnesses, ano. Sino pa? Si Ragos, ano, nag-witness din yan pero nag-retract at sinabi niyang siya ay na-coerce, ano. Pinwersa siya ni Vitaliano Aguirre, ano. Sino si Vitaliano Aguirre? Yan po yung ang tawag dito nung siya po yung Secretary of Justice during that time, ano, ni Rodrigo Duterte, di ba? Meron pa yung si Dayan, ano, yung driver ni Laila de Lima. Talaga naman, ano, talaga pong ginawan siya at pinabricate ang mga ebidensya at statement, ano, kasi tinatakot nila ang mga tao na kaya nila para gumawa ng mga testimonya laban sa isang akusado na katulad ni Laila de Lima. Alright, so kung hindi po ako nagkakamali, meron din pong mga 16 na senador na talaga namang nag, naniwala diyan sa anong yan, sa mga aligasyon na yan. Kaya tinanggal nila si Senator Laila de Lima during the time. Tinanggal nila bilang chairman ng what we call this, ng Committee on Human Rights and Justice, ano. Sino yung mga yon? Sino yung mga ang tawag dito? Sino mga senador na yon? Yung po sila Pimentel, Soto, Cayetano, Subiri, Lacson, Villar, Gatchalian, Honasan, sino pa? Si Villanueva, Gordon, Binay, Ejercito, Pacquiao, Legarda, Sipo, di ba? Sino pa? Angara. Yan, 16 po yan na naniwala, no? Sumakay sila sa popularidad ni Rodrigo Duterte during that time. So, tandaan ninyo yan, yung mga taong yan. Sana nga, hindi na nanalo uli yung mga yan. Mga walang sariling paninindigan at paniniwala. O hindi kapakanan lang nilang sarili ang iniisip.
Siguro dahil kaya nila ginawa yun, dahil ba sumalungat ka nga naman kay Rodrigo Duterte during that time, ay talaga namang tinapos mo na ang karir mo sa politika. Ano? Pero ngayon, nasa na siya? Nasa na ang mga Duterte ngayon? Wala na. Kanya-kanya na sa nagkakalasan. Kakakunti na ang tao sa BDP. Wala na nga ata. Ano? So, ano kaya ang mangyayari ngayon? Anong dapat kayang gawin ngayon ng kampo ni Laila de Lima? Well, siguro depende sa ebidensya o sa what we call this desisyon. Pwede siguro silang magsampa ng mga kaso laban sa kampo nila Vitaliano Aguirre during the time at saka ni Rodrigo Duterte sa pag-fabricate ng mga ebidensya laban sa kanya, no? Na tandaan po natin na itong mga testigong ito ay umatras, umatras at sinabi talagang sila ay napuwersa nila Vitaliano Aguirre lamang saka ni Rodrigo Duterte during that time, no? So, paano na-dismiss ang kaso ni Laila de Lima? Okay, so ang kaso po ni Laila de Lima ay na-dismiss sa pamamagitan ng demurrer to evidence. Ano ba yung demurrer to evidence? Alam niyo po, yung pong demurrer to evidence, yan po ay isang motion. Motion na ginagawa ng kampo ng depensa. Ano? Kung sa pagkatapos kung sa palagay nila ay hindi nakapag-presenta o hindi napatunayan ng prosecution na may sala o na nagawa talaga ng akusado ang ibinibintang sa kanya. Yun po ang demurrer to evidence. Ano? Ibig sabihin po, kahit po hindi magpresenta ng ebidensya ang akusado, ay mananalo pa rin at hindi mako-convict. Kasi po, yung ebidensya na pinakita ng prosecution ay mahina o wala talagang ebidensya. Yan ang demurrer to evidence. So, yan po ay ipinafile ng akusado matapos ng pagpresenta ang prosecution ng lahat, mailabas nila lahat ng kanilang ebidensya. Yan po ang ginagawa naman pag nailabas na ang lahat ng ebidensya ng prosecution, ang depensa naman ay mag-file ng demurrer to evidence. Sasabihin, napakahina ng inyong ebidensya o walang ebidensya na nagtuturo na ginawa nga ng akusado ang mga ibinibintang sa kanya. So yan po ay parang tantamount to acquittal na rin. Acquitted. Pinapawalang sala. Alright? So, ibig sabihin yan, yung kampo ni Laila de Lima ay maaaring maghabla laban sa mga taong may kagagawan ng pagsasampa sa kanya at nagmanipula ng mga ebidensya laban sa kanya. No? Yan po ang demurrer to evidence. Alright, sana nga po ay talagang maging matino na ang ating hustisya sa Pilipinas. Yan naman po ay talagang political will lang. Kung talagang gusto ng mga nasa hudikatura, sa judiciary, na gumanda at magtiwala ang mga tao sa mga batas. Okay? So, hanggang dito na lang po muli. At binabati ko uli si former Senator Laila de Lima sa kanyang pagkakapanalo sa lahat ng kaso. Despite after 7 years, more than 7 years, well,
Kahit po lampas ng 7 years, nandiyan pa rin po naman ang hustisya. Ano? Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!